So ayan guys, welcome po sa aking channel. Ngayong araw naman pong ito ay nandito po ako sa paggagawa po nung lambat po para po dun sa fishing po na gagawin ko sa aking vlogs po. At ito po yung lambat na ginagawa namin dito. Bali po ito ay lambat pong ito ay pang-alimasag po ito. Ito po ay numero 5. Tapos siya po ay hindi po siya masyadong malamba gawa ng siya po ay pang-alimasag lang at para po siya ay hindi madaanan po ng mga bakal de motor. Ganito po yung proseso ng pagkakabit ng lambat. Ito po. Ito po yung tingga niya. Ito. Tapos ito po yung gamaw niyang palutang sa ibabaw. At ang tansi po nito ay numero 20 po. Para po hindi po siya madaling masira ng mga alimasag. At ito po si Tita, nagkakabit po. Asawa po yan ng aking tito. Ganito po ang proseso po ng pagtatahi po ng lambat. Yan po ay sinusursi po yan. At ito po yung pag-ita ng tingga niya. Bali po ito pong pang-alimasag na ginagawa namin ito ay 800 meters po ito. Mahaba po itong lambat na ito. Bali po na ikabit na ay nasa siguro po ay nasa 500 na po. At ito na lang po yung natitira. Kakunti na. Medyo may kamahalan din pong mamuhunan nito at napakamahal po din ang materyales ng paggagawa po ng bukot po o lambat. Pero pag ito naman po ay naipanghuli, ay madali din naman po itong mabawi dahil nakapagbenta po talaga. Marami po talagang nahuhuli dyan sa amin dyan sa dagat. Talaga lang po na bubunuin po ninyo yung araw ng paggagawa nito. Gawa ng napakahirap po talaga magawa ng lambat. Bali po ay 2 tao po kami nagawa dito, minsan po ay 3. At ito po yung kanyang mga gamaw po, yung pinakapalutang po niya sa ibabaw. Napakadami po nitong hulihing alimasag pag ito po ay nayari namin. Bali ito na po yung mga yari ng lambat. Dito po inilalapag. Ito po. Napakahirap po talagang maggawa nito. Gawa ng ito po ay kung nakikita po ninyo ito po yung pinakatingga niya. Ito po yung pag-ita niya bawat isa. Tapos ito po ay sinusursi pa po ito ng sikwan po ng tanse. Pinipitisan pa po ito. Gadalig lang po ng pitis ay mga 1 dangkal po. Tapos ang laman po ng mata niya sa pitis po ay mga 5 po hanggang 6. 6 na mata. Para po ang kabit po ng lambat ay medyo mahamon. Kasi pagka hindi po mahamon ay mahirap pong humuli ng alimasag. At hatad po kasi pagka hindi 5-6 ang pasok po sa isang pitis. Kaya dapat 6 po sa isang pitis po ng pag-itan po. Tapos ganito po ang pag-itan ng tingga. Bali po itong lambat po na ginagawa namin po dito, ito po ay single na lambat lang po. Ang sa iba po kasi na ginagawa, minsan po 2 ply po, 3 ply. Sa amin po single lang, gawa ng napakahirap po kasing magtagpi pagka mga 3 ply. Ang dami pong sursihin po pag nasasabit, pag nasisira po. Kaya ang lambat po sa amin ay dito po sa lugar namin mga single lang po. Ito po ang mga lambat po ditong ginagamit sa lugar namin ay pang pamantihan po, pang pantimbog po.
sa bangka. Tapos dyan lang po kami nanghuhuli dyan sa bukana po ng dagat dyan sa amin dito po sa Batangas City. At abangan po ninyo yung vlog ko ng pagpipishing adventure. Malapit na po yun at makikita po ninyo kung paano po yung proseso ng panghuli at kung gaano po kadami ang nahuhuli dyan sa lugar namin ng pag-isda. Basta sipag lang po talaga ang kailangan at talaga pong makakakuha na po ng pang-ulam po at sobra pa po, makakapagbenta po talaga. Nakita din po dito sa pagpipishing po dito sa amin. At maya-maya po ng konti ay tutulong ako dito ng konting oras po ng pagtatahi. At ako po ay marami pa ding gagawin sa bahay at marami pa po akong gagampan ng mga pupuntahan po sa atin pong pag-vlog. Siningit ko lang po itong paggagawa po ng lambat po dito sa gagamitin ko po sa pagpipishing adventure para makita po ninyo. Ayan po. Ito po ay halos siguro po itong buntun po ng lambat na ito, siguro po ito ay mga nasa 200 meters na lang po ito. Tapos po ito po ay hindi po ito malamba ang pagkalambat, sadya pong pakday po ang yari nito dahil ito po ay pang alimasag lang po. Bali po yung ginagamit namin na mga pantimbog po ng isda, malalamba po yun, yun po ay mga 50 mata po ang lamba po nun, yun po ay halos mga 6 feet po ang height po ng mga pantimbog po namin dito, mga 6 feet po ang taas. Tapos ang pinaka-PC po niya ay 0.15, gawa ng madali po siyang humuli ng isda, kaso nga lang po matakaw lang po siya sa sira. Ay kung bibili naman po namin na yung 0.20, matibay naman po siya sa sira, kaso mahirap po siyang manghuli. Hindi po agad humuli siya ng isda, gawa ng matigas po ang pagkalambat ng 0.20. Tapos ang isda po ay talbog lang po, nakakabalik po sila pagka nasalpok po sila sa lambat. Kaya napakaganda pa rin po ng 0.15 po yung PC ng lambat, gawa ng magaling po talaga siyang humuli. Kaso nga lang po talaga, ang sira po talaga pag mahasabit ay talaga po namang tagpian po. Ayun po ay hinahayuma po namin, tinatagpian po namin pagka nasisira. Marunong din po kaming magawa ng pagtatagpi po. Kaya ganun lang po talaga ang kasimple po ang pagpipishing po. Tsaga-tsaga lang po talaga at sulit talaga naman po ang inyong pagod at libre na po talaga lagi sa ulam. Bali lang araw na rin itang ginagawa. Ano na, paapat na. Bali po ito ay paapat na araw na pong ginagawa. Ito po ay 800 meters. Siguro po ito ay mga hanggang Merkules. Siguro. 5 to 6 days po ito bago matapos. Tagal din ito. Tapos ang isusunod po namin dito ikakabit yung pong numero 7, yung pong lambat ko na malamba po yun po ay pangkitang po yun. At kulang pa kasi po yung materialis ko dun sa isang lambat. Bibili pa kasi po ako ng tingga. Medyo po may kamahalan ang 1 kilo, gawa ng 1 kilo po tinatama na 250. Halos po dun sa 400 meters ko na binili na lambat na 7, ay halos kinuwenta ko po lahat ang magastos ko po dun sa kabuuan nangyari. Bago po lahat yun, pati po tingga, lawayan, lambat, tsaka po yung gamaw na pang ibabaw, ay mahigit pong 4,000 ang magagastos ko dun sa isang buo. Kaya ang ginawa ko po ay inuutay-utay ko pong bilihin. At tingnan na lang po yung kulang. Ayun naman po ang susunod na gagawin namin dito. Ayun po ay numero 7, 0.15 po yung
PC ng pagkalambat niya. At marami po talaga kami magagamit ng pagpipishing adventure po.